Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Kapag nakita ni Darla at ng ibang mga personnel na may customer na pumasok, agad naman silang sasalubungin ng nakangiti. Gayunpaman, nang makita nilang pumasok si Alex, walang lumapit para sumalubong sa kanya. Ika-24 na kabanata. Ang Villa Emerald. Napabuntong hininga si Alex habang naglalakad papunta sa desk. Aksidente niyang nabangga ang isang babae, nakakapasok lang sa opisina. Mag-ingat ka naman, tingnan mo ang iyong nilalakaran. Muntik mo nang matapakan ang bago kong sapatos. Kaya mo bang bumili ng mga property dito? Ang babae ay may maikling brown na buhok, nakasuot siya ng sunglasses, at mahabang bestida na sabay sa uso, at isang pares ng high-heeled crystal sandals. Bagamat mukhang nasa mid-30s na siya, kasing puti ng niebe ang mga naka-expose na braso niya. Sa likod ng babae, may lalaking naka-jeans, white vest, brown na leather sandals, at may bit-bit na bag, sa ilalim ng kanyang mga braso. Sabi ng lalaki, huwag mong sayangin ang oras mo sa pakikipag-usap sa isang ganyan. Tara na love, at tingnan natin ang mga property dito. Mabilis na lumapit si Darla, at masiglang binati ang mag-asawa. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Alex na mukhang naiirita. Paumanhin, nagkaroon kayo ng hindi magandang karanasan sa aming opisina, wika ni Darla. Alam ng mga tao sa paligid na ito ay isang high-class residential area, kaya naman ang mga taong hindi kayang bumili ng bahay, ay madalas na pumupunta dito, sa aming sales office, para i-enjoy ang libreng aircon. Paliwanag ni Darla sa ginang na nakasuot ng itim na salamin. Alam ni Alex na siya ang tinutukoy nito. Ngumiti lang siya at sinabing, akala mo hindi ko kayang bumili ng property dito. Magkano ba ang magagastos para mabili ang buong residential area? Tumingin si Darla kay Alex at sinabing, Sir, $250,000 ang minimum na presyo ng isang bahay dito. Masasabi ko na sa pagtingin sa iyo na hindi mo kayang bumili ng bahay dito. Iminuwestro ni Darla ang pinto na nakangiti habang nakaawang ang mga labi. Hindi siya pinansin ni Alex, at sinabing, titingnan ko dito. Kung mayroong akong magugustuhan, at bibilhin ko ito. Naglakad siya papunta sa sales desk ng mag-isa para tingnan ito. Nakakainis talaga, sa isip ni Darla. Gusto mong bumili ng property dito? Nagdemand siya. Wala kang kahihiyan na nagpunta dito, ngunit sa palagay ko gusto mo lang na manatili sa air condition ng mas matagal. Hindi pinansin si Alex, dinala ni Darla ang mag-asawa sa sales desk at nagsimulang ipakita sa kanila ang mga property. Matapos talakayin ng iba't ibang ari-arian, sa loob ng halos 10 minuto, nagpa siya ang lalaki kung aling bahay ang gusto nilang bilhin. Itong villa na ito ang gusto ko. Sabi niya, ilang beses na kaming pumupunta dito. At iyon ang laging napapansin ko. Isang mahusay na pagpili, sagot ni Darla. Sir, maganda ang napili mo. Ang villa na ito ang pinakasikat sa aming distrito, na may 2,500 square feet, at may 4 na silid tulugan. Maluwag ito at may magagandang mga ilaw. Napakatahimik ng paligid at napakalapit sa lawa. Masigasig na pinuri ni Darla ang lalaki, at sa wakas ay ibinahagi niya ang paksa ng pagbabayad. Ang ari-arian na ito ay nagkakahalaga ng $1.5 milyong. Bilang paunang bayad, kailangan niyo pong mag-down ng 30% o $450,000. Gulat na gulat ang lalaki. Mas mahal ito kaysa sa inyong advertisement. Sigurado akong sinabi nito na hindi ganoon kataas ang presyo. Ang advertisement po na iyon, ay ilang buwan na ang nakalipas. Ang mga villa na ito, ay napakabilis na mabenta. Kaya ilang buwan na, nang nagtaas kami ng presyo, sagot ni Darla. Nang mapansin niya ang gulat na ekspresyon sa mukha ng lalaki, nagsimula siyang mawalan ng gana. Napagtanto niya na ang mag-asawang ito, ay hindi kayang bayaran ang presyo ng villa. Pagpapatuloy ni Darla. Sir, marami na pong nag-inquire sa villa na ito, kung gusto nyo talagang bilhin ito, kailangan mong bayaran ang deposito ngayon. Dahil pwedeng mabili ito bukas. Love, magmadali ka, at mag-isip ng paraan para makakuha ng pera. Sabi ng babaeng naka-shades habang nakahawak sa kamay ng lalaki. Gustong gusto ko ang villa na ito, at wala nang iba. Ito ang gusto ko.
Di ba sabi mo, ang pagtira sa villa na ito, ang tanging paraan para maiangat, ang ating katayuan sa lipunan, at magbigay ng impresyon na kailangan mong ibigay para sa ating negosyo. Hindi mo ba nakikita, sinusubukan kong humanap ng paraan? Sagot ng lalaki habang nakatingin kay Darla. Ipinagpatuloy niya. Bibilihin ko talaga itong villa. Maaari mong bang i-reserve ito para sa akin sa ngayon? Ginagarantiya ko na maiipon ko ang lahat ng pera sa loob ng 10 araw. Sorry sir. Pero wala akong authority para gawin yon. Sagot ni Darla na umiling. Love, bilisin mo, manghiram ka ng pera, sa mga kaibigan mo. Maaari din akong humiram ng pera sa aking mga kaibigan. Dapat nating bilhin itong villa. Udyok ng babae. Alam ng mag-asawa, na ang kayang bumili ng villa sa Green Island Garden District, ay magpapakita na sila ay kabilang, sa pinakamayayamang tao sa New York, sa hinaharap. Sila ay magiging mas mataas kaysa sa kanilang mga kaibigan, at kamag-anak, at magkakaroon sila ng paggalang, at kaiinggitan ng iba. Ito ay tiyak na mapakikinabangan sa kanilang negosyo. Pareho nilang kinuha ang kanilang cellphone, at nagsimulang tumawag sa kanilang mga kaibigan. Napakaganda ng villa na ito. Tiningnan ni Alex ang impormasyon tungkol sa mansyon, at sinabing, bibilihin ko itong villa. Bibilihin mo, paano mo magagawa ito? Tiningnan ng babae si Alex ng masama. Ito ay isang pakikibaka ngunit talagang gusto namin itong bilhin. Hindi sineseryoso ni Darla ang mga salita ni Alex, sa katunayan, ang kanyang opinyon, tungkol kay Alex, ay naging mas masama. Pakiramdam niya. Si Alex ay may masamang hangarin. Galit ang ekspresyon na makikita sa mukha ni Darla. Lumapit siya kay Alex at humiling. Sir, pakiusap umalis ka na. May trabaho kami. Gusto kong bumili ng bahay. Bakit mo ako pinapaalis? Gusto mo bang magsampa ako ng reklamo, laban sa iyo? Galit na sagot ni Alex. Okay, gusto mong bumili ng bahay, tama ba? Ganito karaming pera ang kakailanganin mo. Ang property na ito ay nagkakahalaga ng $1.5 million. Kung kaya mong bayaran ito, sa iyo na. Sabi ni Darla, na hindi na nakapagpigil. Hindi na niya sinabi kay Alex, ang tungkol sa 30% down payment dahil hindi siya naniniwalang bibilhin ito ni Alex. Akala niya nandito si Alex, para magdulot ng gulo, nang walang dahilan. Kinuha niya ang kanyang Metro Sky Bank card mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa kanya. Sabay sabing, maaari ba akong magbayad sa aking card, tanong niya. Nginitian ng lalaki si Alex, at sinabing, sa tingin mo maaari kang magbayad sa isang card? Hoy dukha. Kahit na mayroon kang halaga sa cash. Hindi ako naniniwala na mabibili mo itong villa. Kung talagang mabibili mo itong villa, luluhod ako sa harap mo, at tatawagan kitang sir. Sige. Subukan natin ito. Inabot ni Alex ang card kay Darla. Kinuha ni Darla ang card, at pumunta sa card machine. Alam ko, kapag na-swipe ko ang card na ito, makakarinig ako ng beep na nagpapahiwatig, na ito ay peking card, sa isip niya. At tatawag ako ng security guards, para palabasin siya. Ang card ay nag-flash sa buong makina. Ayon sa computer, na ang $1.5 million ay nagastos na sa card. Nang makita ni Darla ang impormasyong ito, sa computer na patulala siya. Ang kawawang taunang ito. Hindi siya nagsisinungaling. Talagang gumastos siya ng $1.5 million sa kanyang card. Walang ibang maisip si Darla sa pagkalito. Lahat ng ahente sa opisina ay nagtipon sa paligid niya, at nagbasa ng impormasyon sa computer. Ang mag-asawa na umaasang bibili ng bahay, ay tumingin kay Alex na hindi makapaniwala. Ganon ba talaga kalaki ang pera niya? Ang damit niya ay sobrang luma na, at may mga butas pa. Hindi ko pa nga kaya ang 30% ng pera, sa down payment. Pero ang isang 20-year-old na lalaking ito, na tulad niya ay kayang bayaran ang buong halaga. Napakamot sa ulo ang lalaki. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Naisip niya kung paano niya kinukutya si Alex, at nakaramdam siya ng hiya. Nang ma-realize nilang mayaman si Alex, lahat ng staff sa sales office, ay nagbago na ng tingin kay Alex. Nakangiti silang lahat sa kanya. Ang ilan sa mga nagbebenta, ay hindi pinansin ng iba pang mga customer, at nag-alok na magtimpla ng kape para kay Alex, o dalhan siya ng inuming tubig. Naging very friendly silang lahat.
Iilan lamang ang mga tao na kayang bumili ng villa na nagkakahalaga ng $1.5 milyong nang hindi nag-iisip. Ang talagang ikinagulat nila ay napakabata pa ni Alex. Siya ay malinaw na gumagawa ng mas mahuhusay kaysa sa karamihan ng kanyang mga kapantay, at may isang talagang gininto ang hinaharap. Sir, humihingi ako ng paumanhin. Dapat mas maaga pa kitang tinulungan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang iba patungkol sa property. Ang villa na binili mo ay 2,500 square feet. Ngumiti ng matamis si Darla. Sinusubukang gawin ang kanyang boses bilang palakaibigan hanggat maaari. Ngayong alam niyang mayaman ito, hindi siya magdadalawang isip na pumayag na gawin ang anumang hilingin ni Alex kahit nalabag sa batas. Nag-isip sandali si Alex, tapos sabi niya, sige, tingnan natin. Hindi man ganoon kaganda ang bahay na ito, mas maganda pa rin ito kaysa sa dormitoryo sa paaralan. Sa palagay ko ay okay na ito sa ngayon. Walang makapaniwala na ikinukumpara ni Alex ang high-end na villa na nagkakahalaga ng $1.5 milyong sa dorm ng universidad. Hindi nila alam ang totoong pagkatao ni Alex, at hindi nila maintindihan ang sinasabi nito. Natagpuan nila siyang napaka-arrogante. Sabi ng isa sa kanila. Wow, ngayon sa tingin ko ay intensyon niyang ipakita ang yaman niya sa harap namin. Akalain mong sapat na ang pagbili ng ganoong kamahal na villa. May isa pang nakisali. Sigurado akong nag-e-exaggerate siya para lang magmukhang cool sa harap natin. I bet may problema talaga siya. I'm exaggerating. Umiling si Alex at ngumiti habang sinusulyapan ang iba. To be honest, madali lang para sa akin bumili ng nightclub. Nang marinig nila ito, hindi na napigilan ng iba ang pagtawa. Ang isang nightclub ay nagkakahalaga ng $5 million. Ang villa na ito ay $1.5 million. Tiyak na walang ganong uri ng pera ang bawat isa sa kanila. Kung mayaman ka gaya ng sinasabi mo, bakit hindi mo bilhin ang super luxurious villa sa Emerald Island? Sabi ng isang middle-aged man kay Alex, at tinuro ang villa sa sales desk. Sige. Pumayag si Alex nang hindi man lang tumitingin dito. Sir, bibilhin mo ba talaga yung villa na yan? Gulat na napatingin si Darla kay Alex. Ito ang pinakamagandang villa sa complex. Na itinayo sa isang isla sa lawa. Na may sariling courtyard, swimming pool, at ang pinakamarangyang interior design. At ito ay nilagyan ng pinaka-advanced na serbisyo sa internet. Pagpapatuloy ni Darla. Ang aming distrito ay tinatawag na Green Island Garden, at ang villa na ito ay may parehong pangalan. Isla ng Emerald. Na nagpapakita kung gaano ka-exclusive ang villa na ito. Gusto mo ba talagang bilhin ito? Nagulat si Darla, siguradong nagyayabang lang si Alex. Noong itinayo ng mga developer ang villa, hindi nila binalak na ibenta ito ng hindi bababa sa 10 taon. Ang pangunahing layunin ng pagtatayo ng villa ay upang ipakita ang mataas na kalidad ng residential area. Nadama nila na kung ang mga tao ay nakakita ng isang villa doon na nagkakahalaga ng $40 milyong. Kumbinsido sila na ito ang pinakamaluho at kanais-nais na lugar ng tirahan sa New York. Wika ni Darla. Mukha ba akong nagbibiro? Casual na tanong ni Alex. Magkano nyo ibinibenta? $40 million, sabi ni Darla. Tumango si Alex. Kinuha niya ang kanyang cellphone. At tinawagan ang tagapamahala ng customer ng Metro Sky Bank na si Robert Miller, at hiniling sa kanya na maglipat ng $40 million sa Green Island Garden account. Naghihintay pa rin ang lahat sa opisina na sabihin ni Alex sa kanila na biro lang ang lahat ng iyon. Nang dumating ang $40 million, halos walang makapaniwala. Pinalibutan si Alex ng mga sales personnel. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa, bawat isa ay biglang nabighani kay Alex na hindi mapaglabanan ang kanilang mga sarili. Kayang humawak ng kanyang kamay ng $40 million, at ilipat ito sa isang tawag lamang sa telepono, napaisip ang lahat. Gaano kadalas magkaroon ng pagkakataong makilala ang isang mayaman at gwapong binata? Kahit papaano, kailangan ko siyang maakit. Imagine kung magustuhan niya ako. Hindi na makahinga si Alex sa sikip nang mapaligiran siya ng mahigit 10 magagandang dalaga. Pasimple siyang sumiksik sa crowd at mabilis na lumabas ng sales office. Hanggang dito na lang po muna.
Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.